Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tingnan natin anong first message ninyo. We have sacred space. Take time for the dreamer in you. Find your power and stillness in your secret space is the peace you seek. Ayan. So, maybe you you want to find your sacred space within you. You know, magagawa ninyo yan. Give it to yourself, lalong-lalo na kung nararamdaman mong kailangan mo ito, Virgo, para na makapagpahinga ka. You know, mapagpahinga mo din yung isip mo, matulungan mo din ang sarili mo na makapag-replenish ng lost energy, you know, na mawala yung mga negative thoughts mo, mawala yung stress, 'di ba? So, find your sacred space from within you. Okay? Magmuni-muni ka, mag-meditate ka, ganon. Wow, Virgo, prosperity is coming your way. I-align nyo na yung sarili mo dito para mahatak mo talaga to. Claim it, no, Virgo, claim it. Write it down in the comment section below, claim it and seal it, no, na makukuha mo ito, okay? Focus on the positive and more goodwill, and more good will come. Ayan. Give thanks for blessings and they will multiply. Prosperity begins in the mind. That's very true. When you are thinking positively, when you are thinking abundantly, and when you are thinking that you are prosperous, asahan mo, eventually, yun ang mangyayari sa buhay mo. Eventually, yun ang kind of energy na i-attract mo. Kaya yun ang gawin ninyo sa ngayon. Diba? Just think positive, think abundant, think prosperous para talaga yung prosperity mamagnetize mo towards you. At saka, huwag kayong makakalimot magpasalamat. Always, always pray in gratitude. Hindi lang tayo dapat nagdadasal at humihingi ng kung ano man yung request natin sa divine. Diba? Huwag lang tayo magdadasal ng laging humihingi. You know, also, lagi tayong magdasal ng pasasalamat. Okay? Kasi every day is a blessing. In the first place, every day, no, na nandito sa mundo tayo, dumidilat pa tayo sa umaga. That is a huge blessing na dapat pagising natin yan, agad ang sinasabi natin, thank you God, thank you Lord, 'di ba? For another day na binibigay sa atin, 'di ba? Na mabuhay, na makasama natin mga mahal natin sa buhay kasi 'di ba, may mga taong hindi na nagigising. 'Di ba? Sa pagtulog nila. May mga ganoon. Kaya yung uh, mayroon tayong pagkakataon na gumigising tayo sa umaga. That is a huge blessing na dapat natin ipinagdadasal sa araw-araw. No? Kaya wag lang tayo magdadasal for asking, no? For asking anything. But let's also pray. No? At the same time, i-pray natin yung pasasalamat, yung gratitude for all the blessings na binibigay niya sa atin. Okay? So, yun. Kasi the more na nagpapasalamat ka, mas marami pang ibibigay sa iyo ang universe. Mas marami pang biyaya ang isa-shower sa iyo, no? So, and ngayon, no, isa sa mga magiging blessing na pwedeng ibigay sa iyo ng universe, no? Depende sa energy mo, ipo-project is prosperity, 'di ba? So, we also have clarity. Yeah, magkakaroon na din ng kalinawan ng inyong isipan. You will find the clarity of thought. You are going to find the direction na siguro ngayon ang kung ano man ang hinahanap mo. 'Di ba? Na maaaring malabo para sa iyo in the past. Ngayon, finally, you are going to find the clarity of thought. No? So, tignan natin kung ano pa. We have surrender. Wow. Always surrender to the divine. Kasi alam mo, mas magiging magaan ang pakiramdam mo when you are surrendering everything to God. 'Di ba? Subukan ninyo. Magdasal kayo, no? Subukan mo na i-surrender ang lahat sa universe. You know, magdasal ka. God, ikaw na po ang bahala sa akin. 'Di ba? Kung kunyari may hinihingi ka, no? You're asking for something. Ialay mo lahat 'yan sa kanya. 'Di ba? Siya na ang bahala kung paano niya ipapadala sa iyo. Yung ganon.
Kaya ano, mas magaan ang pakiramdam, stress-free ka, 'di ba? Magaan, lumilipas ang mga oras, sa mga araw na magaan ang pakiramdam when we are surrendering to God, no? So, maaaring yun ang kailangan ninyong gawin sa ngayon, mag-surrender. So, forgiveness, Virgo. Maaari na handa na kayong magpatawad. No? So, this is really beautiful. When you are ready to forgive, ibig sabihin nito na mas pinipili mo yung pagmamahal. Diba? Pinipili mo yung pagmamahal. Because when there is love, all good things comes next. Diba? Kapag pinipili mo ang pagmamahal, nandiyan na yung acceptance, nandiyan na yung forgiveness, 'di ba? At handa ka na diyan na mag-move on sa buhay. Kaya napakaganda kasi yung pagfo-forgive natin, 'di ba? Hindi naman natin 'yan ginagawa din para sa mga taong nagkasala sa atin, nagkamali sa atin. But we are forgiving them because we are doing ourselves a favor. 'Di ba? We are doing ourselves a favor na maging ano na tayo, maging masaya na tayo sa buhay. Makapagsimula tayo ng bagong buhay na clean slate. 'Di ba? Na wala nang sama ng loob, wala nang bigat sa loob, wala nang resentments, yung mga ganon, no? And at this time, hindi naman ibig sabihin no, na magfo-forgive ka yung mga taong nagkamali sa iyo, yung hihingi ng forgiveness sa iyo. Po pwedeng may ganon na pwedeng mag-approach sa iyo at hihingi ng kapatawaran mo. But also this is also possible no na yung sa sarili mo lang, 'di ba? Kakalimutan mo na, gusto mo nang kalimutan mo na yung galit mo at gusto mo nang patawarin ang mga taong ito para sa iyo. No, para sa iyo, para makapag-move on ka na, para mabunutan ka na ng tinik sa dibdib, yung ganon, no? So, what else? We have number 31 in the hand. Wow! Nagka-goosebumps ako bigla, Virgo. Kasi dito, in the hand, the universe is your partner. Diba? Parang sinasabi, nare-remind ka dito ng universe, no? Nakapartner mo siya sa lahat ng bagay. Diba? You are co-creating your reality with God. You are co-creating your reality with the divine universe. Diba? Tinutulungan ka niya lagi. Lagi siyang nandiyan para suportahan ka, para padalhan ka ng tulong, so that kung ano man yung mga gusto mong makamit sa buhay, ano man yung gusto mong marating sa buhay, mangyari agad, no? Na katulong siya, 'di ba? Magiging instrumento din, no? Ang tulong na ipapadala niya sa iyo para marating mo kung ano man ang mga bagay na gusto mong marating kumbaga. So, good luck sa iyo. So, what else we have? Black Kyanite. Ayan. Set strong boundaries. Okay, Virgo. Kasi, alam mo, napakaano mo, napakabait mo. You know, you are very, kind-hearted. Diba? You are very kind-hearted. Napaka-ansaksakan ka din ng kabaitan eh. Diba? Kaya, sometimes, naaabuso ka. Inaabuso ka ng mga tao sa paligid mo. Kaya ngayon, importante, no, na mag-set ka ng strong boundaries. Okay? Mag-set ka ng boundaries between you and other people para hindi ka na maabuso, hindi ka ma-bypass, hindi ka maapak-apakan na ng kung sino, 'di ba? So, 'yun para this can also help you no na mas maging stronger pa yung relationship mo with other people. Mas maging stronger pa yung relationship mo with the rest of the people around you. Kasi you deserve respect. We all deserve respect. 'Di ba? At kung magpapatuloy ka na maging mabait, bow ng bow ka lang, 'di ba? Na hindi mo kinokontrol, hindi mo nililimit, no, yung mga taong ito. Kung hanggang saan lang sila, hanggang saan lang yung limitation nila. 'Di ba? Kung hindi mo kokontrolin 'yon, magpapatuloy, no, hanggang sa wala ka ng hindi mo na maririnig yung sarili mong boses. Yung gano'n, no? So, we have Phantom Quartz, embrace change. Okay? Embrace change. Kasi, pag nagbabago naman tayo, pag mayroon naman tayong binabago sa buhay natin, this is for the better. Diba? Tulad nito, yung pag mag-set ka ng strong, healthy personal boundaries, that is going to change your dynamics, no, sa relationship mo with these people around you. Okay? Kaya kailangan mo nang simulan yan. Kailangan mo nang gawin yan para mas maging healthy ang relationship mo with those people. Para hindi dumating sa pagkakataon or sa panahon na hindi dumating sa punto na nasawa ka na, naumay ka na sa pagbibigay lang sa kanila.
Tapos, gusto mo nalang putulin yung connection mo with them. Gusto mo nalang putulin yung relationship mo with them kasi umay na umay ka na sa mga pag-uugali nila. Umay na umay ka na sa pang-aabuso nila sa'yo, 'di ba? Kaya, if you still want to save, 'di ba, your relationship with those people, lalo-lalo na kung yung mga taong ito ayaw mo din naman na mawala sila sa buhay mo. So, you need to do it now. You need to set your healthy, strong personal boundaries and allow them to know, diba, na there are limitations sa kahit anumang klaseng relationship. There are limitations, there are boundaries na dapat i-observe, diba? So, yan, kaya embrace change. Kailangan mo yan. So, we have go deeper. Okay? Go deeper. Yung, siguro, this is regarding pag-ano mo, pag, ang tawag dito, yung pag, ninilay-nilay mo, pag-iisip-isip mo, go deeper, go deep within you. Okay? Kasi maaari na marami ka din, kaya yung sacred space na to, napaka-importanteng magkaroon ka ng time para dyan. So that you can go deep within you talaga. At ma-examine mo din yung sarili mo. Ma-examine mo din, ano ba yung mga nagawa mo na sa buhay in the past? 'Di ba? What are the things na nakulang pa? 'Di ba? Anong mga pagkukulang kung meron ka man sa mga kaibigan mo, sa mga kapamilya mo, sa mahal mo sa buhay? Yung mga ganon ba? Ganon mga klaseng pag-iisip, pag-i-examine ng sarili, no? Yung importante din na magawa mo sa ngayon. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.